Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ang tagal nating nagpahinga, ang tagal nating nawala. So, ang daming nangyari. And, first and foremost, kamusta na kayo mga Junakis? And yes, may mga nangyari sa akin din. Meron maganda, meron din hindi. So, unahin na natin yung hindi bago dun tayo sa mga magaganda nangyari. So, yung hindi magandang nangyari is itigil namin ni nanay ang negosyo na laundry kasi meron kaming katabi na negosyo which is tubigan, binaypass kami. So, sa madaling sabi, nagkaroon ng interest sa mismong negosyo. Tapos, hindi nagdulog sa amin. Dumiretso siya sa landlady. So, nangyari tuloy, pag naniningil na tuloy ang landlady ng rent, nang haharas dahil doon. Pero nung hindi pa nagpunta itong tubigan doon sa landlady para sabihin na gusto niya yung pwesto namin, nung hindi pa siya nagsabi doon sa landlady, sa tuwing maniningil ang landlady ng rent dati, hindi siya nanghaharas. Pero ngayon, nanghaharas yung landlady at nadulas yung dila niya. Sabi sa akin, "Hoy Venus, late kayo ng bayad ng 1 month. So, pag hindi nyo nabayaran yan, paalisin ko kayo kasi ang papalit sa inyo itong tubigan." Nagulat ako. Prinangka ko rin yung landlady. "Excuse me ma'am, wag nyo akong ihoy-hoy. And second of all, hindi nyo ako dapat iharas ng ganyan. Pwede nyo akong kausapin na maayos. Hindi porket landlady kayo, parang nabayaran nyo na yung kaluluwa ng tao at ganyan kayo maningil. Hindi naman kayo ganyan dati maningil. And, pangatlo, sana dumulong sa amin yung tubigan, hindi sa inyo. Dahil ang trabaho nyo is maningil ng upa. At ang trabaho nyo, hindi makialam sa kung anumang problema na meron kami rito na kaya naman naming lutasin na bilang kapitbahay namin yung may gusto pala netong shop. Sana araw-araw na nagsasampay ako ng damit, naglalaba ako ng damit ng mga customer, sa araw-araw na nakikita niya ako, sana nilapitan niya ako na, "Venus, gusto pala ng ate ko ganyan-ganyan yung pwesto nyo, baka pwede matanong yung mama mo kung magkano ang offer, ganyan-ganyan." Ganun po dapat. Pero yung nangyari ngayon, nanghaharas kayo, mantalang dati hindi naman. Pag nalilate kami na bayad, hindi naman kayo nanghaharas, ngayon lang. Dahil siguro mapera yung tubigan, kaya ginaganyan nyo kami. And huwag kayong mag-alala ma'am, mababayaran namin kayo. Kasi ngayon lang nangyari na na-late kami ng bayad. Ginanon ko siya, tumahimik yung landlady. Tapos, after nun, sabi ko sa nanay ko pag-uwi, tigil na natin kasi nakaka-stress. So yun, tinigil na namin, and then naghahanap ako ng pwesto ngayon. So yun yung nangyari. So, ang pumalit yung tubigan, and take note, laundry rin. O diba, nakakaloka. Ngayon, kinarma. Kasi, kung kami nakakakuha ng customer, sila hindi. Kaya nagsara din. O diba, karma's a bitch. Ganun lang yan. Ngayon, ang nangyari naman, na maganda, meron akong ka-chat na matagal ng ka-chat. Take note, dumating na siya. And, ang saya-saya ko.
July, nag-meet kami and nagulat ako kasi may kamag-anak siya sa Alabang, sa Ayala, Alabang. And then, nagulat ako, dumating na siya, sinundo siya ng kamag-anak niya from Ayala, Alabang Village. Itong si Kano. Ngayon, bigla niya ako minessage na anong address mo dito sa Las Piñas, baka pwede kitang puntahan kasi merong motor yung pinsan ko, meron siyang big bike, magandang motor na pwede niyang mahiram, sabi niya. So take note, kararating lang niya and gusto niya kagad ako makita. So sabi ko, sige, ito yung address. Sabi ko, paano mo mapupuntahan? Kararating mo lang, baguhan ka pa lang dito sa bansa. Sabi niya, meron naman daw Google Maps. O diba, doon ako umama. Parang sabi ko, very intelligent. O diba, brainy. O diba, dahil yun ang number one kong hinahanap sa lalaki. Gusto ka makita, hindi yung maraming dahilan, kundi maraming paraan. O diba, doon ako umama sa kanya. So sabi ko, okay, sige, kitain mo ako. And then, nagulat ako, nandiyan na kagad siya. 7-Eleven. Dito sa may Elizabeth Seton, dito sa BF Resort, dito sa amin. Sabi ko, sige, punta ako ng Elizabeth Seton, yung 7-Eleven dyan. Dyan kita kikitain. Sabi ko, umuulan. That was July 29. O diba? Umuulan ng napakalakas. Tanghali yun. So, umalis ako, nagmadali ako. Hindi na ako nag-makeup or anything. Ang sinuot ko na lang leggings, tsaka yung sleeveless. So, ang get up ko para akong magsusumba. Tapos, minute ko siya, ayun. Ang sweet niya, yun, nakita kami, ganyan. So, may isa-send ako dito picture ng nakita kami sa may 7-Eleven na nagpicture kami. And then, after that, sabi niya, kain daw kami sa labas, doon daw sa Alabang. Sabi ko, okay, sige sa Alabang. So, nag-date kami, right after namin makita sa 7-Eleven, sinakay niya ako sa motor ng pinsan niya na hiniram niya, which is yung malaking motorbike. So, nagbuhay prinsesa ako. Wow, ito pala yung feeling na yung kachat mo na foreigner na talagang gustong-gusto ka at nililigawan ako. Alam naman din niya na transgender ako na chubby-chubby, may malaman, okay lang daw yun sa kanya. And doon ako nagulat na lahat ng hinahanap ko na quality dumating na manifest. So sabi ko, okay pala no, yung mag-manifest na think positive ka lang na ito yung makukuha mong lalaki. Nagulat ako na nadinig yung prayers ko. Tapos, ayun, nag-date kami sa Ayala, Alabang. And then, sa Alabang Town Center, nag-date kami, ganyan. Then, after nun, nagpunta kami ng festival. Minit namin yung pinsan niya kasi nagtingin-tingin din kami ng tent na gusto niya.
Hills Village. So, sa madaling sabi, doon kami nag-dinner sa bahay ng pinsan niya kung saan siya nagbo-board and lodging na para tipid sa mga hotel-hotel na yan. Eh, maganda rin naman kasi yung bahay ng pinsan niya sa Alabang Village. Ayun. So, sa Ayala, Alabang. So, okay na rin ako kampante ako. So, nagulat ako na ganun siya ka bongga na parang wow. Pero ako naman, syempre, ano lang ako, parang thankful pa rin, grateful na nakilala ko siya, na boyfriend ko siya, diba? Parang thankful ako na eto na, parang ako naglalakad sa Cloud9. Tapos, nagulat ako, kahapon, although nagchat-chat kami, hindi pa kami nagkikita kasi may event sa bahay ng pinsan niya kung saan siya nakikistay. So, syempre, mga kamag-anak, ando doon, imi-meet siya, ganyan. So, pinabayaan ko lang na magkaroon siya ng time sa family niya dahil dumating nga siya, ganyan. Hinayaan ko lang na mag-enjoy muna siya doon. Kasi doon siya nakikistay sa bahay ng pinsan niya. Eh, malaki naman yung bahay. So, lahat ng relatives nila nando doon. Magkakalapit bahay sila sa Ayala, Alabang. So, minute siya, may gathering, ganyan, may outing sila, ganyan. Pinabayan ko lang at least para ma-enjoy. And then, nagulat ako. Tinanong niya ako nung kahapon, sabi niya, gusto mo ng fruits? Sabi ko, okay, sige. Kasi ngayon, medyo wala akong budget pambili ng fruits. Pero kung dadalhan mo ko, edi okay lang din, tatanggapin ko. Tapos sabi niya, okay, sige, ganyan. Kasi dadalan talaga kita. Sabi niya, kaya kita tinanong kasi dadalhan kita talaga ng fruits. Dadalaw ako dyan sa'yo. So, dumalaw siya dito sa bahay, ganyan. Nagbigay siya ng fruits, tapos binigyan niya ako ng tawag doon, beetroots. Yung beetroots na yon, para siyang kamote, pero manamis-namis, and then mukha siyang sibuyas. Tapos pag hinati mo siya, para siyang saging yung laman. Tapos blender ko, tapos pulang-pula yung juice niya. Tapos may benefits yun na pampababa ng blood pressure kapag hina-high blood. Eh, may high blood ako eh. So, pampababa daw yun ng high blood. So, nagulat ako, binili niya yun para sa akin. Kasi nagulat siya eh, na nagiinom ako ng maintenance. So, yun na lang daw yung gawin kong parang maintenance ko. Magdadala siya nun, beetroots. Ayun, nagdala si Dudong, ganyan. So, happy ako na nagkaroon ako ng boyfriend na afam, na concern sa akin. Taliwas siya sa mga naging ex ko. Siya yung parang concern kung ano yung kalagayan ko, ganyan. Kaya ngayon, monitored niya ngayon yung kinakain ko kasi dinadiet niya ako. Hindi ba? Yung parang nakakatuwa. Yung parang concern talaga siya sa akin na ganun. And then, naging happy din siya kasi first time niyang nakita na wala akong makeup. Nung nag-date kami, ganyan plain. Yan. Yan, wala tayong makeup. Yan lang yung panglaban natin dyan, ang matindi. Tapos ayun. So sabi ko, sige, meet tayo, ganun. So, minute niya ako, inabot niya dyan sa may gate, ganyan, nakamotor siya, ganun. So yun, gulat ako, yung mga kapitbahay nakita, ganyan. Care ko naman. I love ko siya ganun. So, tinanggap ko, andyan na yung fruits, yan. Kumain na ako ng fruits, ganyan. So, it's been my first day na kumain nun kasi
inantay ko yung instructions niya, ganyan. So, yun yung mga happy moments na nangyari sa akin kapalit ng mga nangyaring hindi magaganda sa akin. So, yun yung mashe-share ko sa inyo. And also, yung pics, isi-send ko dito para makita nyo. And happy ako na andyan pa rin kayo mga ka-Junakis. And always remember, eto, before I close this maikling story time na vlog with the picture na nandito na si Afam, kasama ko na nag-date kami, ganun. Ang maa-advise ko lang sa inyo is yung mga heartbroken, meron talaga nakalaan para sa inyo na magmamahal. Hindi pa sa ngayon, pero timing lang yan. Huwag kayong mag-alala, darating din yon. Kasi ganyan din nangyari sa akin, tagal ng pag-aantay, ganyan. So, tiyaga lang na mag-antay. And then eventually, darating din yon. So, I'm praying lahat ng mga Junakis ko happy sa life and lahat tayo ay good health, di ba? So, yun. And naging happy ako dahil yun nga, nadinig yung dasal ko na yung mga hinahanap kong pag-uugali nasa kanya, kay Afam. So, yun. Thankful ako na parte na siya ng buhay ko. Ayan. So, na-share ko to sa inyo guys kasi ang tagal ng pag-aantay natin kung sino man yung love life ko, 'di ba? Ayan. So, dumating na. And then, i-share ko na lang yung pics namin dito. Medyo i-blur ko na lang yung mukha niya for privacy purposes. Ayaw kasi niya na makita yung mukha niya. And nung nag-picture kaming dalawa, ayaw talaga niya mag-picture kasi hindi siya sa camera. Pero pinilit ko lang. So, for privacy kasi baka mamaya nanonood yung pinsan kasi nag-subscribe sa akin yung pinsan niya. So, baka nanonood. So, iba-blur lang natin yung mukha ni Afam for privacy na rin niya. Ayun. So, antay-antay lang guys ha, isa-send ko dito. Ito na yon yung pics namin sa pagkikita and then nung kami sa Ayala, Alabang. Isa-send ko dito yung nag-date kami sa Ayala, Alabang Town Center. Ayan. Send ko na dito. Ayun, so yun guys, nakita nyo na. So, ayan, sana naging masaya kayo for me. And kasi happy din ako na nangyari na yung aking dinner. Nangyari na. So, thank you na nandyan pa rin kayo mga ka-Junakis ko, mga aking subscribers. And happy ako na ma-share sa inyo to. So, ayun guys, maikli lang tong vlog and sana nagustuhan ninyo. And if you're new to my channel, don't forget to hit the like or share button and press the subscribe button para at least makita nyo pa yung mga susunod kong videos. Don't forget to click the notification bell din para updated kayo sa mga upcoming videos na ilalagay ko rito. So, yun guys. God bless. Love you all.